Saan na nga ba aabot ang 20 pesos ngayon? Ako si Jenny, isang senior high school student at ako ay lubhang naapektuhan ng inflation rate. Katulad na lang sa mga pangunahin kong pangangailangan, pagkain, renta at mga damit, hindi ko may kakailang, nahihirapan na ako mag-provide since yung pera ko na nakukuha ko is galing rin naman sa mga magulang ko. At pati sa pag-aaral at scholarship, tumataas na rin ang mga gastusin. She held the assurance of a future in her hands with certainty, surrendering the thought that the world's constant is change. House rentals and restaurant services came in second and third, respectively with 0.8 and 0.7 percentage points. Public transportation contributed 0.6 percentage point throughout the time. Kailangan kong magtrabaho para sa aking mga pangangailangan. Isa na dito yung pangangailangan ko para sa aking edukasyon. Medyo mahirap nga lang para sa akin i-manage ang aking pag-aaral at aking pagtatrabaho ng kasama. Sa panahon ngayon, medyo malaki yung mga gastusin na kinakaharap namin pamilya. Lalo't na nahihirapan na maghanap ng trabaho ang aking mga magulang. Dahil sobrang taas na rin ang pamantayan ng mga trabaho sa Pilipinas ngayon. As many people strive to survive, there is a need for a job. Fortunately, the employment rate is gradually increasing. Saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? Siguro kung ihihinto natin ang paggawa ng mga bagay na makakahadlang sa pag-unlad ng ating ekonomiya, ang barya na ito ay maaaring mas mahal pa kaysa sa kung ano ang meron tayo ngayon. In the blink of an eye, a significant value from the present could change. Every peso matters given the difficulties our nation's economy is facing. With this, we should make a move to improve. We owe the future a decent future that is only lined with progression. Put value in what we currently have and strive to what you previously have more valuable.